Good morning! Happy Sunday! Ilan sa inyo ang narinig na yung phrase na Jesus Plus? Jesus Plus. Okay? Anong opposite ng Jesus Plus? Hindi Jesus minus. Okay? Ang opposite ng Jesus Plus ay Jesus only. Okay? Or solus Christus or solo Christus or sa Latin yon. Or sa English, Christ alone. Through Christ alone. Yan ang ibig sabihin ng Jesus only. Okay? Now, yung opposite nga niya, Jesus plus. Sa pananaw ko, lahat dapat ng Kristiyano, alam niya ang diferensya. O number one, alam niya kung anong Jesus only at Jesus plus. At ano yung diferensya nitong dalawang ito. Okay, so yan ang pag-aaral natin ngayong umaga as we study the letter of Paul to the Philippians chapter 3. Pero bago natin tignan yan, okay, manalangin muna tayo. Heavenly Father, maraming salamat sa binigyan ninyong pagkakataon na pag-aralan namin ang inyong salita. We pray, Lord, that we will know our Lord Jesus Christ more through this study. In His name we pray. Amen. Okay, yung ating tuwa, yung ating joy, yung ating pananaw sa salvation, yung ating righteousness, at yung ating goals sa buhay ay apektado ng ating pananaw Jesus only or Jesus plus. Okay? Yan ang pag-aaral natin ngayong umaga. Okay, for example, sa verse 1 ng chapter 3, ito sabi ni Paul, rejoice in the Lord. Gusto ko yung New Living Translation rendering. Yan ang paggagamitin natin ngayong umaga. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. Sa Tagalog, kahit anong mangyari, kahit anong nangyari sa buhay ninyo, mga kapatid, sabi ni Paul, rejoice in the Lord. Kasi nga, kung Jesus only ka, okay, yung mga nangyayari sa tabi-tabi mo, yung nangyayari sa buhay mo, hindi niya na kayang apektuhan yung iyong tuwa sa Panginoon. Okay? You are not affected by your circumstances. Pero kung Jesus plus ka, yung tuwa mo, apektado ng mga nangyayari sa buhay mo. Pag marami ka ng problema, nawala na yung tuwa mo sa buhay. Kasi nga yung tuwa mo sa buhay, hindi nakabase kay Kristo. Kung ang tuwa mo sa buhay nakabase kay Kristo, ano man nangyayari, andun pa rin yung tuwa mo. You see how it affects it? Isa pa, yung salvation natin at pananaw sa salvation natin. Nasaan ba ang salvation mo? Jesus only or Jesus plus? Okay, sabi ni Paul sa verse 3, we put no confidence in human effort. Okay, so really, yung Jesus only, faith. Ito, Jesus plus, faith plus works. Or, medyo tama ito pero may konting mali. Alright? Tignan natin. For example, Jesus only, ibig sabihin yung salvation natin, namatay kasi nga si Kristo sa krus para sa atin. Dahil namatay siya sa krus para sa ating kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Kanya, lahat ng kasalanan natin napatawad na. O kung ang lahat ng kasalanan mo at yung punishment ng kasalanan mo, wala na, o di saved ka. And, di ba? Dahil saved ka, sa tuwa mo, gumagawa ka ng mabuti. Okay, so your faith encourages you to do good things. Ngayon, dito sa Jesus Plus, pinipilit nilang gumawa ng kabutihan. Okay? Kasi nga feeling nila, pag wala silang ginawang kabutihan, faith lang, parang kulang. Hindi sila abot ng langit. Pero alam natin na hindi tama yan. Kasi minsan may mga tao, may faith sila sa Panginoon, pero wala silang time or opportunity na gumawa ng mabuti. Okay, ano ibig sabihin? Naalala niyo yung magnanakaw kasama ni Jesus Christ nakapako sa krus? Okay, ano nangyari sa kanya? Binigay niya yung buhay niya kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus sa kanya, today, you are going to be with me in paradise. Alam niyo yan. May nagawa pa ba yung magnanakaw na yan? May nagawa pa ba siya? Wala na siyang time. Wala na siyang opportunity na gumawa ng mabuti. Pero saved siya. Yan ang pruweba natin na hindi mo kailangan gumawa ng mabuti. Magandang gumawa ng mabuti. Don't get me wrong. Pero hindi mo kailangan yan para ikaw ay masave. Jesus only saves you. Amen? Okay. Ngayon, pag-usapan natin yung righteousness natin. Okay. Pag Jesus only ka, alam mo na your righteousness is based on the righteousness of Christ. Sabi nga ng verse 8, I no longer count my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith alone in Christ. Okay. Dito sa side na to, may tinatawag sila mga self-righteous na mga tao. Hindi, alam mo, ako mabuti akong tao eh. Righteous ako. Hindi. Yung righteousness natin, ibinigay lang sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ganito yan eh, pag namatay tayo,
hindi na makikita ng Panginoon yung kasamaan natin. Kasi nga, yung righteousness ni Christ, parang itong bonnet na ito, isinuot sa atin. Ganyan. Okay. So pag umarap tayo sa Diyos, hindi na nakikita ng Diyos yung kasamaan natin. Nakikita na lang ng Diyos yung righteousness ni Christ. Okay? Yan o, ibinigay sa atin yung righteousness ni Christ. So wala tayong sariling righteousness. Our righteousness, if we are Jesus only comes from Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin yan. Okay. Ngayon, yung pangatlo. So, our joy, our salvation, our righteousness. So, kung alam natin na lahat yung tatlong yan nasa kay Kristo, yung buhay natin dapat magbabago. We need to know Christ and follow Christ. Sabi nga, sa verse 10, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Unahin natin yung knowing. Itong week na ito, pag-aralan natin na yung ginamit ni Paul, the verb dito, gnosis, sa Greek, to know Jesus. May kasama yung to know intellectual at merong experiential. Ibig sabihin, you experience Christ. Because if you do not experience Christ, you do not know Christ. Yan ang ibig sabihin ng gnosis. At alam ng mga New Testament readers na yan ang ibig sabihin ni Paul. Okay. For example, kung maraming tao, they claim to have a personal relationship with Jesus Christ. Baka nga kayo, nagamit pa nga ninyo yan. Oh, I have a personal relationship with Jesus Christ. Pero, alam nyo, madaling sabihin yan eh. Pero, ganito. Kung Jesus plus ka, okay? Kung Jesus ka lang, kay Jesus ka lang nagpe-pray. Let's talk about prayer. Pero kung Jesus plus ka, you pray to Jesus, pero you pray to other beings or people as well. Yan ang Jesus plus. So, pray ka kay Mary, mga santo, Jesus plus ka. Prayer ka kay Jesus, Jesus lang, Jesus only ka. Alright. May isa pa. Yung tradition, okay? Tradition, kasi maraming tao, maraming tradition, no? Yung Jesus minus, hindi na siya concerned to tradition kasi nasa yun na si Kristo. Wala ka na kailangan gawin na tradition. Pero yung mga Jesus plus, masyado silang concerned to tradition kasi nga, yan ang nakabulaan, no? Diyan ako nagsimula. Yan ang kinamutla. Ano? That's what I grew up with. Tagalog. Okay? At yan ang ginagawa ng pamilya ko. Yan ang ginagawa namin kung ilang daang taon. Na hindi naman nila iniisip kung yung ginagawa nila, angkop sa pinapagawa sa Biblia. Okay? So, ganoon. Pag Jesus minus ka, you need to find out na yung ginagawa mo, angkop sa ginagawa ng Panginoon. Hindi dahil ginagawa na ninyo dati pa. Okay? So, you know Jesus, and because you know Jesus, you want to follow Jesus. Eto na naman, maraming mga tao, they claim to have a personal relationship with Jesus Christ, pero wala naman silang oras para kay Christ. O, di ba? They don't have the time, they don't want to give the time na i-invest in knowing Christ through prayer or Bible study. Ayaw nila. Wala silang oras. Paano mo sasabihin may personal relationship ka kay Jesus Christ? Ayaw mo. Jesus plus ka, hindi ka Jesus minus. Okay? Kasi kung Jesus minus tuloy, Jesus only. Kung Jesus only ka, alam mo na yung buhay mo only for Christ. At kung kay Christ ang buhay mo, doon ka dapat nakafocus. Okay? Kasi nga, ganito nangyayari dyan eh. Naturally, ayaw nating sumunod eh. Naturally, ayaw nating mag-suffer. Ang gusto natin, masaya lagi. But to follow Christ means to suffer with Christ. Sabi nga ng verse 10, I want to suffer with Him, sharing in His death. Ano ibig sabihin ng sharing in His death? Ibig sabihin, dead to sin and dead to self. Yung dead to sin, ibig sabihin, nagkakasala pa rin tayo dahil sinners tayo. Wala tayong magagawa doon. Pero yung goal natin, yung nais natin, hindi na mag-sin. Pinipilit natin hindi na magkasala. Yan ang dying to sin. Yung dying to self naman, okay, concerned tayo sa sarili natin. Anong kakain natin, ang susuot natin, saan tayo titira. Normal yon. Pero dapat hindi lang yun ang iniisip natin. Iniisip din natin yung ibang mga tao. Yan ang dying to self. And that's the goal of every Christian. Knowing Jesus and following Jesus. Kasi nga, we are supposed to be a faithful witness of Christ in this fallen world. Okay. Kung talagang Jesus only tayo, yung joy natin, yung salvation natin, yung righteousness natin, at yung goals natin sa buhay, dapat nakabase lang kay Jesus Christ. Ito yung declaration natin today from verse 10. Sabihin niyo ako, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him,
sharing in His death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. Yan din ba ang declaration ninyo? Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa binigay ninyong pagkakataon para pag-aralan namin yung salita about your Son, Jesus. I pray, Lord, that your word will transform us. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Have a great week.